Sa wakas ay magiging mga rehistradong bayani sina Saitama at Genos, ngunit kailangan muna nilang pumasa sa pisikal at nakasulat na pagsusulit upang patunayan na karapat-dapat silang maging isang bayani. Madaling nalampasan ni Saitama ang pisikal na pagsusulit at sinumang kumuha nito. Kahit naayos siya sa mga pisikal na pagsusulit, hindi niya ginagawa ng maayos sa nakasulat na bahagi. Naipasa ni Saitama ang pagsusulit sa pamamagitan lamang ng 1 puntos at nabigyan ng ranggo ng C, habang nakakuha ng perpektong marka si Genos at nabigyan ng ranggo na S. Sina Saitama at Genos lang ang nakalabas sa lahat ng mga aplikante na talagang nasa isang klase kung saan magtuturo si Snake sa klase. Nakalulungkot ang Class A teacher ay masyadong kumpiyansa sa kanyang kakayahan, ngunit malinaw na mas malakas sina Genos at Saitama. Pagkatapos sa klase ang guro ay naiinis kay Saitama dahil sa hindi pagpansin at sinubukang turuan siya ng leksyon para lamang mapahiya ang sarili. Nang maglaon sa araw na iyon, gusto ni Genos na makipag-spar kay Saitama dahil sa kanyang mga pinakabagong upgrade. Hindi pa rin naniniwala si Genos sa lihim na diskarte sa pagsasanay ni Saitama at iniisip na may iba pang sikreto na maaaring hindi alam ni Saitama mismo. Samantalang si Genos ay ibinibigay ang lahat sa spar, habang si Saitama ay nanggugulo lang, walang pakialam sa laban. Kaya't hiniling niya kay Saitama na ibigay ang lahat, at kapag ginawa niya ang laban, ay matatapos nang hindi man lang siya sinaktan ni Saitama. Pagkatapos ay napagtanto ni Genos na si Saitama ay nasa ibang antas na kahit siya mismo ay hindi makapasa sa pamamagitan lamang ng pagsasanay. Pagkatapos ng pagsasanay ay bumisita sila sa isang tindahan ng udon kung saan nagkaroon sila ng paligsahan sa pagkain kung saan walang problema si Genos sa pagkumpleto habang si Saitama ay halos mawalan ng malay. Biglang dumating si Sweet Mask at hiniling na makausap si Genos sa labas. Dumating ang Sweet Mask upang batiin si Genos at tinanggap siya sa koponan na ikinagulat ni Genos. Si Saitama ay abala sa pagtatamad at pagbabasa ng mga habang pinag-aaralan ni Genos ang kanyang hindi karaniwan na mga pamamaraan ng pagsasanay na nag-sketch ng kanyang bawat galaw at kalokohan. Kinurot ng una ang kanyang noo sa pagkadismaya na nag-iisip kung gaano kasakit ang magpapatuloy sa charade na ito ng pagiging amo niya. Binanggit ng Cyborg ang kanyang pag-aalala sa kanyang kawalan ng aktibidad sa nakalipas na ilang araw na nagsasaad na dahil sa sobrang dami ng mga bayani ng C-Class, ang asosasyon ay kalaunan ay hinahampas ang mga hindi aktibo ng higit sa 1 linggo mula sa kanilang pagpapatala. Nagulat at natakot sa paghahayag na ito, nagpatrolya si Saitama bago magsimula ang huling araw, na naging hindi aktibo bilang isang bayani sa loob ng 6 na araw. Tinanggihan ni Saitama ang kahilingan ni Genos na samahan siya sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na sanayin ang sarili sa pasensya, bagamat sa totoo lang, hindi alam ni Saitama kung paano o sa anong paraan siya tuturuan at ibubuga ang mga bagay mula sa kanyang ulo. Dahil sa pagpapatrolya sa loob ng 2 buong mapayapang araw, ang kaawa-awang bayani ay kinakabahan dahil ito na ang kanyang huling araw para maiwasang matanggal sa trabaho. Para bang magpapalala ang speed o sound sonic na nagpapakita ng kanilang imaginary na tunggalian, para lamang sa Saitama na alisin sa kanya ang matinding pag-udyok sa ninja sa pag-atake sa kanya lamang para sa huli ay kumagat sa kanyang espada sa kalahati. Lubhang nalilito sa mga pangyayaring ito. Nakita ni Sonic ang kanyang sarili na natakot sa galit na si Saitama, na nagbabantang sasampalin siya bilang isang bystander na nakaupo sa tabi ng isang maingay na bayani sa itaas. Ang tank top tiger na tumututol sa mga baliw na kalokohan ni Saitama, nagsimulang magbunyag sa pampublikong pagsamba at kalaunan ay naakit si Saitama upang gumawa ng isang malaking bagay mula dito para lamang maengganyo ang kanyang sariling pagsikat sa katanyagan, upang maputol lamang ng isang granizo ng sumasabog na shuriken na nagpapasindak sa mga nagsisiksikang masa. Ang pagkilala kay Sonic na ang salarin ay pinilit ng salarin ang kanyang kamay sa pamamagitan ng pagdudulot ng kalituhan sa paligid ng mataong lugar na may nakamamatay na pambobomba. Napagtanto ni Saitama, habang abala pa rin sa paghahanap ng gawaing bayani na gagawin, napagtanto ni Sonic na ibinigay sa kanya ni Sonic ang sundo sa akin na kailangan niya at mabilis na pinatay ang huli upang maligtas ang araw. Nang maglaon sa araw na iyon sa paligid ng lumang kapitbahayan ng Saitama, isang misteryosong nilalang ang nakitang umiikot sa paligid na nakakatakot sa ilang masa na nakatira sa Tiwangwang City. Nataranta sa hindi pagpapaalis, pinagalitan ni Tatsumaki ang assignment staff, na naipadala na ang Aklas, Golden Ball, at Spring Mustachio sa lugar.
Sa city ang dalawang nabanggit na bayani ay abala sa pagpapatrolya sa mga lansangan at nagtataka tungkol sa isang tsismis na narinig nila tungkol sa isang medyo mapanganib na halimaw na nakatira sa nasabing lugar. Pagkatapos na halos wala sa trabaho ay nakita nila ang mga palatandaan ng nasabing misteryosong nilalang at hinabol. Pagkatapos nito, nang makasalubong ang Kombu Infinity, na nakarinig din ng mga tsismis tungkol sa isang malakas na grupo ng mga halimaw sa lungsod, nakipag-ugnayan ang duo ng madali sa kanilang mga pinakamahusay na pagsisikap sa kanilang dalawa. Napagtantong hindi sila tugma, si Mostacho ay nag-gel para sa mga reinforcement bago siya mabilis na talunin. Nabalisa na ang kanyang pagsalungat ay napakahina na itinakda ni Kombu na lumikha ng alingawngaw na una niyang narinig at ng kanyang mga kapwa halimaw, sa lalong madaling panahon pagkatapos bumalik si Saitama mula sa isang pagbebenta sa merkado. Nang mapansin siya ni Kombu, ang dating ay nagsisi na hindi siya nakakuha ng tangkay ng sabaw ng Kombu bago siya atakehin ng halimaw. Nang sumunod na makita si Saitama ay nagluluto lang ng Kombu na sopas nang pumasok si Genos.